Good day everyone! Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Today is December 30, 2023. Nagtatapos na po ang 2023. Ako po si Sky Repa. Ito naman po si Octavia, ang aking 2019 CF Moto 400 NK, ang nag-iisa-isa kong motor. Kami po ay malugod na bumabati sa inyo ng Happy New Year. Ang Man Cannot Ride po ay isang channel kung saan, sabi ko dati sa sarili ko, this is just the online diary ng aking pagbumotor. Kasi ako po talaga, ang gusto ko lang talaga, I just want to ride. Yun lang. Gusto ko lang talaga mag-ride. Pero dahil gusto ko rin mag-pay it forward, ibig sabihin po ay gusto ko sanang i-share din sana sa ibang riders o sa lahat ng tao. Gusto ko pong i-pay it forward yung mga natututunan ko sa pagra-ride. Dito sa Man Cannot Ride, gagamitin ko yung pagkakataon para mag-share sa inyo ng lahat ng pwede kong i-share na sana kapulutan ng kapakipakinabang. Napakaliit po ng channel ng Man Cannot Ride. Pipitsuging channel, small time channel. At ako po ay walang hangad na maging sikat o yumaman dito sa social media. Ang gusto ko lang po talaga, gusto ko lang talaga mag-ride. At dahil nagpapasalamat ako dun sa lahat ng tumulong sa akin para matuto akong maging rider, di sineshare ko sa inyo o sineshare ko sa iba yung lahat ng pwede kong i-share. Yun po yung Man Cannot Ride in a nutshell. Okay po, kaya po talaga ako maraming pasasalamat na ibibigay sa inyo. And for this video, story time na lang muna tayo dahil may nagtanong din sa akin at siguro tamang-tama may connection sa topic ng aking appreciation for all your support. Ano daw nang nangyari na sa channel ko? Kasi sabi sa akin nung isang viewer, ang tagal ko na daw na merong 1,000 subscribers. Nasa na daw yung stickers? Okay, sige, yan ang sagutin natin. So yun nga po, nakaabot na tayo ng 1,600 subscribers. Maraming salamat. Yun yung huli kong bilang, 1,600 subscribers. Maraming salamat talaga. At yun nga, na-qualify na po tayo para sa YouTube Premium o yung tinatawag na monetization. Yun nga lang po ay hindi pala siya ganun kadali. Natanggap ko po yung notice na qualified na ako na kumita ng pera dito sa YouTube noong November 2022, last year po. At ito, mag-iisang taon na nga, sa katunayan wala pa po akong natatanggap na payout, wala pa po akong sweldo sa YouTube. Dahil yun pala, kinakailangan ko daw po palang umabot sa isang threshold, at yun ay 5,000 pesos na kita. So simula po nung November 2022 hanggang sa ngayon, meron pong naitatalang kita yung channel ko. At sa bilang ko po kagabi o sa update kagabi, ito po ay nasa ano na, nasa 4,700 pesos na. Ayun po, 4,700 pesos. Hindi ko pa po naaabot yung 5,000 pesos na threshold. Pag naabot ko po yung 5,000 pesos, dun ko pa lang po ako magsisimulang makatanggap ng payout. At yun nga, sabi ko nga dati na ito namang yung kung ano man yung matatanggap ko sa social media, mas gugustuhin ko na i-give back o ibalik sa
community. Hindi ko alam kung paano ko gagawin yon. Basta bahala na pag nandyan na pag nandyan na ang pera galing kay Batman, eh bahala na po, ano. Basta yun ang update. Wala pa pong sticker ang Man Cannot Ride, dahil hindi pa tayo makapagpa-sticker dahil wala pa tayong payout sa YouTube. Pero sa tunay, hindi po yun ang mahalaga sa akin, eh. Hindi yung payout. Ang mahalaga sa akin is patuloy tayong nakakagawa ng mga videos, nakakapag-share ako ng kahit anong gusto kong i-share na sana kapulutan ng kapaki-pakinabang. Sa ngayon po, merong nasa 1,300 videos na ang Man Cannot Ride. Marami pa akong na-delete. At sana di hanapin nyo na lang sa mga uploads yung mga videos na sakasakaling makarelate kayo. Hindi ko na po alam kung paano kaya po muli, maraming salamat sa lahat ng nagbigay at nagbibigay ng support sa amin ni Octavia dito sa Man Cannot Ride. And of course, I am thinking of ways or kung paano po natin i-improve pa yung channel para naman sa inyong viewing experience. Kaya talagang wine-welcome ko ang lahat ng feedback, ang lahat ng tanong. I really appreciate it. Malaki pong tulong sa akin yan. Lalo na ako, sino ba naman ako? Wala naman akong kagaling-galing dito sa social media na to. So para sa 2024, aba, edi tingnan natin. Hindi ko pa rin alam. I will just keep on riding, baby. Keep on rolling, baby. Magra-ride pa rin tayo na magra-ride. Yun lang ang gagawin natin. 2024, keep on rolling, keep on riding. Kung saan tayo abutin ng dala nating gasolina, doon tayo pupunta. At i-share natin sa inyo kung hanggang saan aabot ang battery ng aking action camera. Doon, yun ang i-share ko sa inyo, yun ang i-upload ko. Okay, another story time. Dahil gusto ko sanang mag-share ulit ng New Year's resolution. Yun nga lang, yung New Year's resolution ko noong 2023 ay mukhang wala naman akong natupad. Kwento ko na, yun na nagkwento ko sa inyo. Okay, lampasan lang muna natin tong toll booth. Doon tayo sa naiyak magkwentuhan tungkol sa aking mga failed New Year's resolution. At ito, gagawa na naman ako ng New Year's resolution for 2024 na malamang hindi ko na naman magawa. Ano ba yan? Okay, wait lang. Uy, shit, mali. Sorry. Wala nga pala akong load. Sorry naman. Wala nga pala akong load, kaya nga, hindi, ano ba to? Hindi, ito, no RFID to. Doon ako sa, nasa ba yung cash? Ito ba yung hindi to cash eh. Ano to?
dito tayo. Dito tayo. Dito tayo. Okay, agang-aga, tanga. Agang-aga kasi daldal eh. Okay. Sorry naman. Kamote lang. Kamote sa Skyway, anak ng tinapa, daldal. Wala nga pala akong load. Wala rin tayong gas. Wala nga pala akong load. Bloopers ang inak. Buti na lang wala tayong masyadong kasunod. Uy, kumakaldag ang head bearing. Hindi ko pa rin napapagawa. Wala pa yung sweldo ko para sa head bearing. Uy, ha? Oh, bakit? Naku, baka nabasa. Anak ng tinapa, hindi ko na mababalikan. Bakit inopen? Nabasa ba yung sa kabila? Baka nabasa yung sa kotse, yung sa kasunod ko. Naku, nakakahiya naman. Anak ng tinapa. Ay nako, Diyos ko, nakakahiya. Baka nabasa yung RFID nung kasunod ko. Hindi, pero nagbayad din siya ng cash eh. So ibig sabihin hindi gumagana yung RFID niya. Uy, ba't ako binuksan? Yun yung kasunod ko, van. Nagbayad siya ng cash. So ibig sabihin wala ring load yung RFID niya. So kahit nabasa yung RFID niya, o kung may RFID man siya, dapat hindi bubukas yung gate. Eh bumukas yung gate na ako yung nakapila. Eh hindi mo ako pwede magtagal dun. Ala, ano ba yan? Nakakahiya naman. Hindi, syempre malamang hindi nabawasan yun sa kanya kasi nakakash nga siya. Anyway, kung ano man, ay nakalibre tayo ng toll. Ay salamat, Happy New Year. Kaso nakakahiya naman yun. Ano ba, anong gagawin ko? Babalik ako? Ay, iya mo na. Happy New Year na lang uli. Ay, nako. Anyway, let's talk about failed, yeah. Mga kapalpakan. Failed New Year's resolution ko noong 2023. Sabi ko, magra-ride na ako, na susubukan ko na sumama sa mga group rides. Hindi ko pa rin nagawa ngayon 2023 yun dahil unang-una wala ring chance na sumama ako sa group rides. O kung meron man, eh pasensya na talaga eh. Hindi ko talaga, paano ko ba sasabihin to nang hindi nakaka-offend? Wala pa rin eh. Wala kasi akong makitang grupo na alam kong may disiplina sa pag-group rides. At ang hinahanap ko sa disiplina eh yung may sistema, yung may process, yung may procedure sa pagra-ride. Yung organized yung pagra-ride, yung may formation, yung napaka KJ ko naman to, napaka killjoy ko naman pakinggan, pero yun talaga yung hinahanap ko eh. Ayaw kong sumama sa isang big bike group ride na yung kanya-kanyang hataw, kanya-kanyang banat, kanya-kanyang linya, kanya-kanyang wala, hindi ko talaga, sorry yun dahilan kung bakit hindi ako nakasama sa group rides. Kailangan ko mag-merge. Yun, okay. Ngayong 2024, hindi ko alam kung magagawa ko pa rin yun. Siguro ngayon 2024, ang New Year's resolution ko na lang ay humanap ng riding buddy.
O isa lang, kahit isa lang, riding body lang, para naman meron akong kasama sa pagra-ride. Yun na lang siguro ang aking New Year's resolution, ang humanap ng riding body. Ang isa ko pang New Year's resolution na hindi ko nagawa yung mag-ride sa ulan. Hindi ho ako takot sa tubig, hindi ho ako kambing. Sa katunayan, napakasarap mag-ride sa ulan dahil napakasarap ng grip sa ulan dahil walang grip. Kapag umuulan, masarap magmotor kapag yung mababa yung grip, dahil dun mo masasanay yung skills mo kung paano mo i-manage yung grip. Napakasarap mag-ride sa ulan. Sa katunayan, nakakapag-ride ako sa ulan. Hindi ko lang na-video dahil hindi ko magamit yung aking action camera dahil nababasa tsaka yung aking phone. So ngayong 2024, hindi ko alam. Ang New Year's resolution ko na lang ditong 2024 is mag-ride, rain or shine. Yun na lang siguro. Mag-ride, rain or shine. And hopefully makabingwit ako, makabili ako ng mas magandang action camera na mas weatherproof, mas water resistant, para wala na akong excuse na hindi siya ma-record ng maayos. Yun na lang siguro. Mag-ride, rain or shine, at kumuha ng action camera na weatherproof, at ang pinakamahalaga yung may extra battery na. Ito kasing action camera na ginagamit ko, hindi ko na po matanggal yung battery sa loob, hindi ko na mapalitan ng battery, kaya yung recording time na 90 minutes, yun na lang yun talaga. Kailangan ko na siyang i-charge sa bahay, tapos hindi ko pa siya ma-charge ng ayos kasi sira na rin yung charging port. So talagang hindi ko siya pwedeng i-charge on the go habang nagra-ride. Ayun siguro ang next New Year's resolution ko na hindi ko natupad noong 2023 ay ang bumili ng mas magandang equipment. Dahil nga hindi pa rin ako nagkatrabaho noong 2023. Ngayong December lang ako nakabalik sa pagtatrabaho. December 4 ako nakabalik sa pagtatrabaho. At yung una kong sweldo ay binigay ko na kay Commander. Tapos yung pangalawa kong sweldo na matatanggap ko ngayong first week of January ay ibibigay ko naman sa aking dalawa pang Commander, sa aking dalawang anak. Kaya yung sweldo ko na aasahan sa second cut off ng January, yung pa lang yung magagamit ko para kay Octavia. Papagawa ko yung head bearing, tapos ayun, dun pa lang siguro ako makakapagsimulang mag-ipon para makabili ng mas maayos na action camera, recording equipment, kung ano man ang pwede kong mabili. Ayun yung New Year's resolution ng 2023 na hindi ko natupad, na sana ngayong 2024 matupad ko na, para again ma-improve ko yung channel for your viewing experience. Baka sakaling mas maraming manood, mas maraming yung manood ng mas matagal. Yung pa pala ang isa, maraming salamat kasi nung 2021 at saka 2022, yung average viewing time ng mga videos ng Man Cannot Ride ay nasa less than 1 minute. Ibig sabihin, sinisilip lang talaga, tapos umaalis na. Yun yung mga kamag-anak ko. Yung mga kamag-anak ko na nanonood lang ng 30 seconds para ma-qualify na ako for monetization, tapos nanonood lang ng isang ad, tapos lumalabas na, nagki-click out na. So maraming salamat sa mga kamag-anak ko. Pero nitong 2023, nakita ko na tumaas yung average viewing time to 3 minutes, 2 to 3 minutes na. So ibig sabihin yung mga nanonood nananatili at sumusubaybay kung meron ba silang
mapapakinabangan o mapapala sa panonood ng videos ng Man Cannot Ride. Ayun, so 3 minutes. Maraming salamat. Yun nga, sakasakali kung mag-i-improve yung quality ng channel, baka sakaling mas matagal na yung viewing time. Kasi hindi rin man talaga views yung gusto ko. Ang gusto ko sana kahit pa paano may mapulot, nakapakipakinabang dun sa mga pinagdadadakdak ko dito sa camera. Ang isang New Year's resolution ko pa ng 2023 ay yung gumawa ng mas maikling mga videos. Medyo natupad ko naman yun. Yun nga lang, talagang mahirap. Naikwento ko na yun dati sa isa pang video na mahirap. Kasi nahihirapan akong ilagay lahat sa under 10 minutes yung lahat ng pwede kong gawing videos. But anyway, susubukan pa rin natin yan. Gagawa pa rin tayo ng mga maiikling videos, kasi sa tingin ko mas maganda yun for the viewing experience. Tingnan natin. Or kung hindi man mas maiikling videos, di gagawin ko na lang na mas entertaining pa siguro, o mas kaaya-ayang panoorin. Bahala na again si Batman. Pero muli, maraming salamat dahil tumaas yung viewer count at tumaas rin yung average view time. O tingnan natin sa 2024. Ang magagawa ko siguro is mas gagalingan ko pa siguro yung edit. Yan, tingnan natin. I-improve natin yung video quality ng mga napapanood dito sa Man Cannot Ride. So yun yung mga New Year's resolution ko na hindi ko natupad, at yun yung mga New Year's resolution ko pa rin for 2024. Another thing is siguro, hindi nyo kasi ako nakikita dito sa channel na naglo-long ride ng yung talagang long ride na katulad ng mga inaasahan nyo sa iba pang mga content creators, motorcycle content creators. Yun yung mga tipong riding for yung tourism, to promote tourism, riding to promote yung mga motorcycle hotspots. Yan, mga let's say mga good spots, good yung mga tipong mga kainan, mga pasyalan. Wala kayo nakikitang ganun sa akin. Alam ko umay na kayo sa Skyway, umay na kayo sa EDSA, sa C5. Paminsan-minsan tayo ay nakakapag Marilaki. Lakasan lang ng loob kasi ayaw ni Commander ako mag Marilaki. Ayaw pa rin kasing pumayag ni Commander na ako mag ride ng sobrang layo, pero hindi niya alam, ang dami ko nang nararating, kaya hindi ko madalas magawa, or hindi ko rin madalas maipakita sa videos para hindi tayo mabisto. Sabi ko nga sa kanya, ang dami ko nang nararating, hindi ko lang maipakita. But anyway, dito sa 2024, try nating makiuso dun sa mga ganong rides, yung mga long rides na pwedeng mag-promote ng local tourism, motorcycle tourism. Isa sa mga sinubukan kong gawin nitong 2023 yung mag-join dun sa motorismo. Yun nga lang, hindi ko alam. Kasalanan ko rin akala ko libre yun. Hindi pala, may bayad pala yun. Magbabayad ka. Sa bagay, understandable naman na kailangan magbayad talaga. Yun naman pala hindi naman pala talaga libre yun. Hindi ko alam. Akala ko kasi libre. Akala ko pag nag-join ka ng motorismo, pupunta ka lang sa mga rides, tapos sasama ka lang. Yung pala may bayad pala yun. Hindi ko alam, akala ko libre. May bayad pala yun. Subukan ulit natin ngayon. Meron na akong pera, makakapag-ipon na ako sa sweldo ko. So subukan natin one time, kahit isang beses lang for this year, sumama tayo sa isang motorismo ride. Tingnan natin. Ayun, isa ko pa sa mga New Year's resolution natin, sumama sa isang ganung, yung legit na ride or isang legit na event.
motorcycle event. Tingnan natin. Yung DGR, yung Distinguished Gentleman's Ride, sinamahan ko yan dati pero hindi ko naman feature yung sarili ko kasi hindi ako sumama sa grupo. Nag solo ride lang ako nun para lang meron akong ma-pledge at meron akong ma-donate dun sa yung ride for a cause ng DGR. Hindi ko na yun naisama. Tsaka ang isa pa kasi nung nag-ride ako, hindi naman ako pumorma. Yung dapper look na sinasabi, kailangan nakaporma ka ng konti. Kasi yun yung essence ng DGR eh, yung poporma ka habang nagra-ride. Eh alam nyo naman ako, dito hindi ako mahilig sa forma. So kung magjo-join man ako ng DGR, eh malamang naka full suit pa rin ako, naka full riding gear pa rin ako. Hindi ako poporma nung katulad nung ginagawa ng iba na talagang akala mo a-attend ng kasalan at binyagan. Anyway, so try natin for 2024 makapag-join ako ng isang legit na motorcycle event ride. Tingnan natin. Hindi ko alam kung paano ko gagawin, basta tingnan na lang natin. Ano tong motor niya? Hindi ko mapansin kung ano to. Anyway, ano pa ba pwede kong planuhin for 2024? Meron akong mga naiisip tungkol sa motorcycle safety, tungkol sa knowledge, skills and attitude, pero hindi ko pa gustong i-share muna ngayon kasi baka maudlot. Hindi ko pa rin alam eh, nasa isip ko pa lang na meron akong mga gustong gawin para sa mga videos about safety, knowledge, skills and attitude in terms of yun nga, motorcycle riding. Tingnan natin, saka ako na i-share yun pag medyo nabuo-buo na yung plano ko, pag alam ko na kung paano gagawin. Siguro punta naman tayo kay Octavia. Anong bala ko kay Octavia? Anong mga gusto kong gawin para kay Octavia? Sa ngayon wala na eh. I-describe ko lang ngayon sa inyo si Octavia. So alam niyo naman ako, napakakuripot ko. Kaya nasira kasi may nasira sa headlight assembly, may nasira sa side fairings. Kaya ang ginawa ko, hinubad ko na lang muna lahat yung plastic panel. Nakita nyo si Octavia ngayon, hubad na hubad. Eh nagustuhan ko yung itsura. Talagang true naked bike. 95% na hubad. Hindi ko na maalis yung iba eh. Wala na akong mahubad pa. Kasi yung mga natitirang plastic panels ay mga kinakailangan ko na. Kumbaga mga essentials na rin siya. Yung mga non-essentials tinanggal ko na lahat. So wala na akong maisip na gawin dito sa motor ko. Wala na akong gustong baguhin. Ano ba mga typical na binabago ng mga nagmo-motor? Wala na akong maisip. Satisfied naman ako sa ilaw, satisfied naman ako sa busina, satisfied na ako sa side mirror. Ito na yung side mirror na sa tingin ko, ito na yung the last one sa lahat ng mga na-testing ko at nasubukan ko. Ito na siguro yung pinakamagandang field of view na magaan, hindi siya bulky, hindi siya ganun kalaki at hindi siya mabigat, at effective pa rin. So yun na lang siguro. Wala na akong gagawin in terms of forma o pagbihis sa motor, kasi hindi rin naman talaga ako mahilig magbihis o magpaporma ng motor. Sa katunayan eh, sabi nga ng ano ko, cringy. Pwedeng kumanan dito kahit naka-red. Napaka cringy ng aesthetics para sa akin. Anyway,
ang bala ko na lang talaga siguro yan, unang una ipapa-repair natin yung mga essentials na kailangang i-repair, tulad nung steering head bearing. Tapos kinakailangan kong mag yearly maintenance, yung mga kailangan ko nang i-maintain. Ano na tayo, siguro puro bearings na yung front wheel bearing, rear wheel bearing. Hindi naman siya sira, pero dapat ko nang ipa-check at dapat ko nang i-consider na palitan para fresh, i-refresh natin. Ano ba? Napapaisip ako magpalit ng chain, kasi sa tingin ko masyadong matanda na yung chain nito. Tapos tires, napapaisip na rin ako magpalit ng tires kasi matanda na rin yung mga gulong. Hindi naman sa ubos na, or kumbaga parang siguro since may sweldo na rin ako at may trabaho na ako, edi yun naman ang mahalaga, yung tires. So sumubok tayo na gumamit na ng ng mas mataas na quality ng tires. Yun na siguro, chain, tires. Napapaisip akong magpalit ng rear sprocket, pero ano na yun, extra na lang yun, kasi wala naman ako nang hinahabol sa power delivery ng motor ko. Okay na ako sa power delivery ni Octavia. Kung magpapalit man ako ng sprocket, yung mas maliit, so ibig sabihin medyo lalamyan ng kaunti yung layas, yung acceleration, pero pwedeng madagdagan yung tulin o yung top speed. Tingnan natin kung magugustuhan ko yun. Pag ginawa ko yun, siguro yun yung time na pag magpapalit na ako ng kadena, kasi kinakailangan magpalit ng kadena pag nagpalit ako ng sprocket na mas maliit talaga, kinakailangan kong magpalit ng o magpaikli ng kadena. Pwedeng kumanan dito kahit naka red. But that's it, wala na akong balak baguhin dito sa motor ko. Ira-ride ko na lang to ng ira-ride, kasi yun lang naman, di naman talaga ang gusto ko. I just want to ride. Sabi ko nga kanina, siguro kung meron man akong kinakailangan bilhin talaga na urgent, hindi man urgent kasi hindi ko pa rin ma-prioritize yung talagang essential na kinakailangan ko na ng new riding boots. Priority ko yon. Tapos kinakailangan ko nang i-consider na magpalit ng helmet, dahil maluwag na tong aking Spider Recon 2, ang nag-iisa-isa kong helmet. And then siguro extra na lang siguro, kinakailangan ko na rin magpalit ng riding jacket, dahil itong suot ko ay XL or ano ba to, basta hindi to, masyado na tong maluwag. Pumayat na ako at na-maintain ko na yung weight ko. Masyadong maluwag na tong jacket, hindi na siya effective in terms of safety. Okay, ang riding gear na masyadong maluwag ay hindi effective for safety. So kinakailangan ko magpalit ng smaller size na jacket. Yung sa pants, ang plano ko doon is bumili na ng yung leather pants na pang 2-piece. Ewan, siguro pag talagang sineswerte ako at marami akong maiipon, di bibili na ako ng 2-piece, yung terno na leather, leather or semi leather na riding pants and riding jacket. Pero extra na lang yun. Uunahin ko muna yung riding boots at saka bagong or replacement helmet. Ang tina-target ko sa helmet yung HJC CS10 na
merong magandang safety certification. Tingnan natin. Yun lang siguro, sa riding gear na lang siguro ako mag-i-invest. Ipaprioritize ko yung pera ko para sa riding gear. Well, that's it. That's it, Pansit. Happy New Year to everyone. Again, maraming salamat sa lahat ng sumuporta at sumusuporta sa Man Cannot Ride, sa lahat ng views, sa lahat ng likes and dislikes, sa lahat ng comments and violent reactions, sa lahat ng questions sa Facebook Man Cannot Ride Messenger, sa lahat ng pag-follow, sa lahat ng pag-subscribe, at dun din sa mga nag-unsubscribe, maraming salamat din. At lalo na dun sa mga yung nasa TikTok, yung sa Rider Musikero sa TikTok, extra na lang yun, pero meron nakapansin na meron daw pala akong TikTok. Yun, maraming salamat po sa inyong lahat na nakakapanood ng videos ng Man Cannot Ride. Kung kilala nyo ang Man Cannot Ride YouTube channel, edi maraming salamat po sa inyo. I cannot thank you all enough. I wish you all a Happy New Year. Magkita-kita tayo sa mga rides ngayong darating na bagong taon, ngayong 2024. Magkita-kita tayo sa daan. I will see you on the road. And ako po si Sky Repa. Ito po si Octavia. We will see you on the next videos dito sa Man Cannot Ride. Ride safely, everyone. Stay healthy. Always happy. ang baduy ng closing. Anti na pa. Okay, ikot muna ulit tayo. Medyo mahaba-haba pa ang araw ko. Marami akong gagawin ngayong Sabado. So, sulitin muna natin ang pag-iikot.